sabi natin, yung mga mali-mali, di ba? Thank you, Kim. Yung mga mali-mali na kanilang ginagawa doon sa ICC or doon sa The Hague. Uulitin lang po natin yung mga nakikita po ninyo na presentation before the ICC judges nitong mga prosecution team, yung po ay confirmation of charges pa lang. Ibig sabihin, hindi katulad dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas po kasi, bago ka hulihin, diba? Huhulihin ka, bibigyan ka ng warrant, and una, nasa PIDA ka na. Pagkatapos ay napag-usapan na sa Fiscal's Office, pagkatapos sa Fiscal's Office ay naiakyat na sa proper court at yung judge ay nagpasya na kinakailangang ikaw ay isyuhan ng warrant of arrest. Ganon. Pero pag maaga yung iyong kinuha na private lawyer, di ba? O kaya yung PAW maaga, pwede kang mag-post ng bail on your behalf para magkaroon ka naman ng pansamantalang kalayaan muna hanggat hindi pa natatapos yung proper hearing, hindi ka pa nako-convict, diba? Ganun ang tamang mga proseso. At yun ang ginagawa rin sa Pilipinas. Kaya nga kine-question ng high-tech nyo, kine-question ng maraming mga abogado dito sa Pilipinas yung proseso sa ICC. Kaya nga kung pinanood nyo may isang clip na dumaan sa akin, ang tinatalakay din yan ni Atty. Libayan, sabi ni Atty. Libayan ay bulok ang sistema ng ICC. Doon pa lang sa proseso, hindi na makatao. Bakit? Kasi wala pang probable cause, di ba? Wala pang ebidensya, hinuhuli na yung kanilang pinaparatangan na merong krimen. Ganun sa kanila. Diba? Huli ka muna bago ka kasuhan. Ngayon, yung mga iba naman na mga talagang kritiko ng dating Pangulong Duterte, katulad ng mga aanga-anga na mga tangalista at mga pingkyawa na nakikisawsaw sa usaping legal at may proseso, nakikita mo yung kanilang katangahan. Sasabihin meron nga anyang probable cause kaya hinuli. Wala nang probable cause pa. Bakit? Kung may probable cause yun, bakit may confirmation of charges? Di ba? May confirmation of charges. Ibig sabihin, ngayon, yung nangyayari ngayon sa The Hague, sa ICC, ay tinitimbang muna kung merong sapat na ebidensya para magkaroon ng trial proper. Yung pong napapanood po ninyo ngayon sa ICC, yan sa The Hague, yun po ay hindi trial proper. Dinidetermine po muna kung merong sapat na ebidensya at yung ebidensya na yon ay titindig kapag nagkaroon ng toe-to-toe or trial proper. Kaya yung sinasabi na may probable cause, mga ingot po yun, walang alam yun, di ba? Mema lang yun, mema sabi lang. Kaya nga sabi ng maraming lawyer, bulok ang sistema ng ICC. Lalo na nga ay kanina mayroong lumabas na 18 na dating marino na sila ay nagpapatunay na nagkaroon ng delivery ng pera mula kay Saldico at hindi natin muna pupuntahan yung anggulo. Mamaya pag-usapan natin yung anggulo na pinamigay sa mga congressman. May listahan ng mga congressman, nakita ninyo. Kaya pala tahimik si Leila de Lima, kaya pala hindi siya makasigaw. Kahapon ba yun? Doon sa kanilang rally ng, kulong na yan, mga busahabos, mga karakot. Kaya pala hindi siya makasigaw ng gano'n. Kasi nasa listahan din siya na tumanggap ng pera. Nasa listahan din si Franz Castro. Biro mo, nasa listahan si Franz Castro. Nasa listahan si Leila de Lima. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero puntahan natin yung sinasabi nitong former Marines, di ba? Na kita nyo naman na maayos yung kanilang kredibilidad sa pagsasalita. Bakit? Una, hindi sila politiko. Pangalawa, hindi sila kasama dun sa sistema. At pangatlo, hindi sila makikinabang kung ano man ang maging o kahinatnan ng kaso na ito na kung saan ay sila ay nagiging witness ngayon.
'di ba? Sila ay mga whistleblower, wala silang pakialam dun. 'Di ba? Hindi nila, kumbaga wala silang magiging interest doon politically, sabi nga ay financial gain, 'di ba? Wala. Bakit? Mga simpleng retiradong mga marino sila. 'Di ba? Ano ang kanilang pakinabang? Hindi naman sila politiko. Ang meron pang ang question itong sila Bernardo, 'di ba? Na mga talagang nakapwesto sa gobyerno. Pero itong mga Marines, ex-Marines na itong mga to, wala silang financial gain diyan or political gain, wala silang interest kung ano man mangyari diyan. Ang gusto lang nila ay sabihin yung totoo. At with connection dito sa usapan natin sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, itong prosecution pala, 'di ba? At yung mga investigators from the ICC also receive money from flood control, 'di ba? Corruption. Tumanggap sila nasa 2 milyong dolyar, 'di ba? 2 milyong dolyar. So, yun ang sinasabi nila at kaya nga nagtataka tayo, hindi ba? Nagtataka tayo na itong si dating senador, yung ang tawag ninyo ay sundalong kanin, wala namang malaking pinagkukunan ng pera. Pero nakikita mo naman yung kanyang lifestyle. Travel dito, travel doon, pabalik-balik sa Netherlands, naglilisaw-lisaw, di ba? Saan siya kumukuha ng pondong malaki? Yung pala ang kasagutan ay nandito sa sinabi noong mga marino na tumanggap sila ng pera na nagkakahalagang 2 milyong dolyar. Biro mo, tumanggap ka pala trilyanes. Di ba? Kinukot natin yung sinasabi nung 18 na mga ex-Marines, di ba? Tumanggap ka pala ng 2 milyon dolyar, di ba? Yun ang kaya pala tahimik na tahimik siya sa usapin ng pera na ninakaw sa flood control. Tingnan mo, tahimik siya. Franz Castro tahimik. Leila de Lima tahimik. Bakit? Sila din pala nakinabang. Kinanginan yung mga hindurutot kayo. mga hipokrito kayo. Kaya pala, di ba? Kahit anong sabihin, ito yung sinasabi natin na nagsama na ang mga dilawan at ang administrasyon ni Marcos. Siyempre, pera-pera. Di ba? Pera-pera. Show me the color of money. Yan. Di ba? Kaya, nakita nyo naman sa ICC, di ba? Nakita nyo sa ICC kung papaano nila gawan ng kwento at kung ano-anong chismis na istorya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga ni Avigol, dalong sumikat si tatay. Oo, sumikat siya sa international community. Bakit? Sige, isa-isahin na po natin. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Mamaya na itong mga pera-pera na ibinayad sa mga ito, di ba? May mga picture pa nakakunan kayo ng picture, no? Lalo yung mga investigator ng ICC, no? Nakakunan. Kaya pala pabalik-balik dito kasi nandito ang pera. Di ba? Nakinabang, corrupt talaga itong ICC na ito Corrupt, di ba? Nakinabang sila, napicturan. May picture, di ba? Nung investigator na pumunta dito sa Pilipinas. Di ba? So, ito, di ba? Ito ang natin. Itong pag-usapan natin. So, kahapon, bago tayo ma-take down at ma-report, di ba? Baka ma-report na naman tayo, kaya medyo tap naman dyan. Tap. At kung meron kayong pang-heart, ay mag-heart. At dahil sabi sa akin ng ating mga kaibigan ay, shield daw yon, shield. Di ba? Shield. Hoy, Mindanao, nandiyan ka ba? Bigyan mo ako ng shield para kahit ma-report tayo dito ay hindi tayo madadali. Kasi kahapon ang sarap na ng usapan natin biglang na down. Kasi merong mga mercenary. Ang unang biktima nila si Joey. Si Joey na biktima. Okay lang yung kay Joey kasi madami naman talagang followers yun kahit sa magpunta sa YouTube, sa Facebook, okay lang yun. Kami. Katulad ko, kakarampot na nga yung ating mga followers, di ba? Kakarampot na nga yung followers natin, saka mga viewers natin, babanatan nyo pa ako. So, ganito. Yung sinasabi po natin,
ng ginagawa nila dyan sa tawag dito sa The Hague, sa ICC, ay puro po yan na sabi nga paggawa ng isang kwento. Yan po ang inaatake po nila ay emosyon ng mga judges. Not only judges and also the Filipino people. At alam nila, hindi lang Pilipino ang nanonood yan, kundi international community. So they want to get the sympathy from the international community, not only from the judges and the Filipinos here in the Philippines. Ang ginagawa po nila ay appeal to pity at appeal to emotions. Bakit? Kung titingnan ninyo kung paano mag-present ng mga alleged evidence daw, pieces of evidence, itong prosecution sa pangunguna nitong isang Pilipino pa naman na abogado na accredited ng ICC na si Atty. Butuyan, ay ang kanilang pinapakita ay yung mga makapagbagbag damdamin na mga litrato. Mga video clip ng bawat mainstream media at mga balita. Papaano titindig sa korte yun? Hindi po pwedeng maging ebidensya ang isang news clip. Diba? It will be form part of, sabi nga ay pwedeng circumstantial evidence. Pero hindi siya relevant para mabuo mo lamang yung kwento. Bakit? Dahil inamin mismo nitong sila Butuyan na wala namang ebidensya laban kay Digong. Baka sabihin nyo, gumagawa lang ako, nagtatahi-tahi lang ako dito, chismis lang to. Hindi. Bakit? During the first day of confirmation of charges against kay former President Duterte, from his mouth, di ba, sinabi ni Butuyan, kung napanood niyo ang sabi niya, hindi sila daw makapag-file ng kaso kay Duterte dito sa Pilipinas, kaya dinala nila sa ICC dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, wala daw ebidensya dahil walang dokumento. Ibig sabihin, walang documented evidence, walang mga physical evidence, at kung meron man daw, sinira na nila at sinunog daw, di ba? Kaya ang hirap dito, kaya ang question nga dun kung dito sa Pilipinas na merong sariling korte at dito rin nangyari yung tinatawag na krimen, ay hirap na hirap ka na mag-provide at mag-present ng ebidensya. How much more dadalhin mo yan doon sa napakalayong bansa ng Netherlands? How will you preserve the integrity of evidence? Di ba? Pieces of evidence. Kung dito wala kang ma-present, paano mo i-convict ang dating Pangulo doon sa dahig nang wala ka palang ebidensya? Yun ang doon, malaking question, di ba? Kasi sa bibig nila mismo nanggaling walang ebidensya. In lieu of, sabi nga, absence of evidence, di ba? Ano ba sa Tagalog ang in lieu of the absence of evidence? In lieu, kapalit, di ba? Kapalit ng pagkakawala ng ebidensya, di ba? Dahil sa kawalan ng ebidensya, ano ang ginawa nila? Di ba? Anong ginawa nila? Ang ginawa po nila ay meron na lamang silang mga pinadala doon, pinalipad sa dahig ng mga witnesses, di ba? Quote-unquote witnesses. Witness. Bakit? Siyempre, kung wala man daw documentary evidence, wala mang physical evidence, at least, meron silang witness na makapag-pinpoint kay Duterte na siya ay nag-commit